Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Binibining Charles Angel P. Damian at sa aking pag-uulat sa araw na ito ay tatalakayin ko ang panitikan, ang kultura at tradisyon ng rehiyong 12 o mas kilala sa pangalang Soc-Sargin. Ang rehiyong ito ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Mindanao at kinikilala bilang isa sa mga rehiyong may pinakamayaman at pinakabuhay na kulturang Pilipino. Ang pag-aaral ng panitikan, ng kultura at tradisyon ay mahalaga sapagkat dito natin mas nauunawaan ang pinagmula ng isang rehiyon. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin kung paano namuhay ang mga ninuno o ano ang kanilang mga pinahahalagahan at paano nila ipinahayag ang kanilang damdamin, paniniwala at karanasan sa buhay. Sa Soc-Sargin, makikita na ang kultura ay hindi lamang bahagi ng nakaraan, kundi isang buhay na pamana na patuloy na isinasabuhay ng mga tao hanggang sa kasulukuyan. Ang pangalang Soc-Sargin ay isang acronym na binuo mula sa mga lalawigan at lungsod na bumubuo sa rehiyon, kabilang ang South Cotabato, Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City. Ang bawat lugar na ito ay may kanya-kanyang kasaysayan, subalit pinagbubuklod ng iisang rehiyonal na pagkakakilanlan. Ang rehiyon ay kilala sa malawak na lupang sakahan, masaganang karagatan at likas yaman. Gayunpaman, higit pa sa pisikal na yaman ang maipagmalaki ng Soc-Sargin. Ang tunay na kayamanan ng rehiyon ay matatagpuan sa kultura, sa panitikan at tradisyong humubog sa pagkatao ng mga mamamayan nito. Ngayon ay dadako naman tayo sa panitikan ng Soc-Sargin. Ang panitikan ng Soc-Sargin ay nagsisilbing salamin ng kanilang pamumuhay, paniniwala at pakikipag-ugnayan sa kapwa at sa kalikasan. Ito ay nag-ugat sa sinaunang panahon at patuloy na umuunlad kasabay ng pagbabago ng lipunan. Ngayon ay may 3 panitikan. Una ay ang oral na tradisyon bilang unang anyo ng panitikan. Bago pa man dumating ang mga mananakop at bago pa magkaroon ng formal na sistema ng pagsusulat, ang panitikan ng Soc-Sargin ay naipapasa sa pamamagitan ng oral na tradisyon. Ang mga kwento, alamat, epeko, awit at panalangin ay binibigkas at ipinapamana mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa ganitong paraan, ang
ang panitikan ay nagiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang mga kwento ay isinasalaysay tuwing gabi at sa panahon ng pagtitipon o sa mga mahahalagang okasyon. At ang oral na tradisyon ay hindi lamang simpleng pagsasalaysay, kundi isang paraan ng pagtuturo ng tamang asal at pagpapahalaga sa pamilya at paggalang sa kalikasan at espiritu. At sa pangalawang panitikan naman, ito ay ang mga epeko bilang saligan ng pagkakakilanlan. Isa sa pinakamahalagang anyo ng panitikan sa Mindanao ay ang mga epeko. Ang pinakatanyag sa mga ito ay ang darangin. Ito ay isang epekong maranaw na binubuo ng napakaraming salaysay na naglalarawan sa buhay ng mga bayani. Ang darangin ay naglalaman ng kabayanihan na nagpapakita ng tapang at sakripisyo at pag-ibig na nagsisilbing inspirasyon ng mga bayani, digmaan na sumisimbolo sa pakikipagbaka ng tama laban sa mali at karangalan na itinuturing na pinakamataas na pagpapahalaga. Sa mga Maguindanao naman ay kilala ang mga salaysay tungkol sa bayaning si Bantugan na kumakatawan sa isang mandirigmang may mataas na dangal at paninindigan. Ang mga epekong ito ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi ito ay nagsisilbing gabay sa kung paano dapat mamuhay ng may dangal at respeto. Ngayon ay dadako naman tayo sa pangatlong panitikan. Ito ay awiting bayan at ang kanilang papel sa lipunan. Bukod sa mga epeko ay mahalaga rin ang awiting bayan sa panitikan ng Soksarging. At ang mga awit ng mga tibuli at sa balaan ay ginagamit sa iba't ibang yugto ng buhay ng tao, mula sa kapanganakan, sa kasal, sa pag-aani, hanggang sa mga ritual ng pagpapagaling. Ang mga awiting ito ay karaniwang sinasabayan ng
tradisyonal na instrumento tulad lamang ng kulintang. Sa bawat himig at salita ay naipapahayag ang damdamin, ang panalangin at pasasalamat ng komunidad. Sa ganitong paraan, ang musika ay nagiging daluyan ng panitikan at espiritualidad. Iyan po ang tatlong panitikan sa Soksargin. Ngayon naman ay dadako naman tayo sa kultura ng Soksargin. Ang kultura ng Soksargin ay produkto ng mahabang kasaysayan ng ugnayan ng iba't ibang pangkat etniko. Ito ay bunga ng pagsasanib ng kulturang Islam at sa katutubong paniniwala na makikita sa kanilang sining, sa kanilang kasuutan, sa musika at ang kaugalian. Ngayon ay may dalawang kultura akong tatalakayin. Una ay ang mga pangkat etniko at ang kanilang mga ambag. Una nito ay ang Magindanaon. Ang mga Magindanaon ay kilala sa kanilang masining na uker na disenyo. Ito ay makukulay na kasuotan at mayamang tradisyon sa musika. Ang uker ay hindi lamang palamuti, kundi simbolo ng kanilang paniniwala at pagkakakilanlan. Tulad lamang nito, okay. Ngayon ay sa tibuli naman tayo o tinatawag na mga dream weavers. Ang mga tibuli ay bantog sa paggawa ng tinalak, isang hinahabi mula sa abaka. Ang mga disenyo nito ay pinaniniwalaang nagmumula sa kanilang mga panaginip na ipinapadala ng espiritu. Dahil dito, ang paghahabi ay itinuturing na sagradong gawain at hindi lamang simpleng hanap buhay. Ngayon ay dadako naman tayo sa balaan. Ang mga balaan ay kilala sa kanilang masalimuot na borda, makukulay na kasuotan at masining na beadwork. Ang bawat disenyo ay may simbolo na nagsasalaysay ng kanilang kasaysayan at paniniwala. Ngayon ay dadako naman tayo sa pangalawang kultura sa Soksargin. Ito ay musika, sayaw at sining. Ang kulintang ensemble ay isa sa pinakamahalagang anyo ng sining sa Soksargin. Ito ay ginagamit sa mga seremonya, sa mga pagdiriwang at ritual. Ang musika ay nagsisilbing wika ng komunidad, isang paraan na pakikipag-ugnayan at pagpapahayag ng pagkakaisa. Ngayon, tapos na tayo sa kultura ng tradisyon or kultura ng Soksargin, ay dadako naman tayo sa
tradisyon or mga tradisyon at pagdiriwang sa Soc-Sargin. Una ay ang Tinalak Festival. Ang Tinalak Festival ay ipinagdiriwang sa South Cotabato bilang pagpupugay sa kultura ng mga Tibuli. Sa pamamagitan ng makukulay na kasuotan, sa mga sayaw at musika ay ipinapakita ng pagdiriwang na ito ang kahalagahan ng tradisyon sa makabagong panahon. Ngayon, ang susunod na tradisyon o pagdiriwang ay ang Kalilangan Festival. Ang Kalilangan Festival naman ay ginaganap sa General Santos City at sumisimbolo sa pagkakaisa ng iba't ibang kultura. Ipinapakita nito na sa kabila ng pagkakaiba-iba ay maaaring magsama-sama ang mga tao sa iisang pagdiriwang. Ngayon naman ay dito naman tayo sa mga ritual at paniniwala sa Soc-Sargin. Ang mga ritual sa Soc-Sargin ay isinasagawa bilang pasasalamat sa ani at pagpapagaling ng may sakit at pagdiriwang ng kasal at paghingi ng basbas. At ipinapakita nito ang malalim na ugnayan ng tao, ugnayan ng espiritu at sa kanilang kalikasan. Sa kabuuan, ang Soc-Sargin ay isang rehiyong mayaman sa panitikan, sa kultura at sa tradisyon. At ang mga epeko, awiting bayan, sining at pagdiriwang ay patunay ng kanilang malalim na pagpapahalaga sa kanilang pinagmulan at sa kanilang pagkakakilanlan. Sa kabila ng mabilis na pagbabago ng panahon ay patuloy nilang pinangangalagaan ang kanilang pamana upang ito ay maipapasa sa susunod na henerasyon. Bilang mga Pilipino, mahalaga na ating igalang, pahalagahan at ipagmalaki ang ating kultura ng bawat rehiyon sapagkat ito ang bumubuo sa ating pambansang pagkakakilanlan. Kaya tandaan ninyo ang lahat ng aking sinabi. At yan lamang po. Maraming salamat.